Kung mayroon kayong mga mahal sa buhay na medyo nakalilimot na, halik kayo, pag-usapan natin yan. Nakakatakot isipin na darating ang panahon o maaaring dumating ang panahon na malilimutan tayo ng ating mga mahal sa buhay at hindi na nila tayo makikilala. Minsan, mayroon ding pagbabago sa kanilang mga gawi, mga bagay na hindi natin nakasanayan sa kanila. Ilan lamang ang mga yan sa ginagawa ng Alzheimer's disease. Ang Alzheimer's disease ay ang pinaka-common type ng dementia. Ito ay isang progressive disease. Ibig sabihin, unti-unti pwedeng lumala ang sakit na itong nagsisimula lamang sa mild memory loss hanggang sa pwede na rin tuluyang mawala ang ala-ala ng mga mahal natin sa buhay at pwede ring mahirapan silang makipag-usap o rumisponde sa kanilang mga kapaligiran. Hindi pa masyadong alam ng mga eksperto ang pinagmumula ng Alzheimer's disease pero maraming risk factors ang sinasabing pwedeng pinagmumula na nito. Una na riyan ang edad. Ayon sa mga pag-aaral, karaniwan nagsisimula sa edad 65 ang mga at risk sa pagkakaroon nito. Pinaniniwalaan din ng mga mananaliksik na may kinalaman ng genetics sa sakit na ito pero gayon pa man tandaan na hindi natin destiny ang ating mga genes. Malaki pa rin po ang magagawa ng healthy lifestyle sa pagpapababa ng risks ng pagkakaroon ng Alzheimer's. Sinasabing malaki ang may tutulong ng paggalaw, healthy diet at pagtatanggal ng mga bisyo para maiwasan o mabawasan ang risk ng pagkakaroon nito kung mayroon kayong miyembro sa pamilya na na-diagnose na ng Alzheimer's disease. Ang pagkalimot sa ilang mga bagay-bagay ay maaaring normal pero ang Alzheimer's disease ay hindi. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng sakit na ito pero kinakailangan maging mapagmatyag tayo sa mga sintomas upang kung mayroong mararamdamang mga ganito ay makapagpatingin na agad sa inyong mga doktor. Naririto ang ilang mga sintomas na dapat ninyong bantayan. Una, kung kayo po ay nagkakaroon ng pagkalimot na nakakaapekto na sa pang-araw-araw ninyong mga buhay, halimbawa, alam nyo naman na yung daan, yung lugar ninyo, pero hindi ninyo alam kung paano kayo babalik sa inyong pinanggalingan o di naman kaya ay maaaring paulit-ulit or ulit-ulit na ninyong tinatanong ang inyong mga tanong. Pangalawa, nagkakaroon kayo ng problema sa pag-handle ng pera at pagbabayad ng bills dahil nahihirapan kayo sa pagbibilang na dati naman ay kaya ninyong gawin. Pangatlo, nagkakaroon kayo ng poor judgment at nagkakaroon din ng pagkakataong nagbabago ang inyong mga mood, ang mga personality at mga behavior. Pang-apat, kung kayo po ay madalas nang makawala ng inyong mga gamit at hirap na kayong ma-retrace ang pinanggalingan ninyo para makita ang nawawalang bagay. Kung mayroon po kayo ng mga ganyan, magpatingin kayo sa inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor nang sa ganoon ay makagawa po tayo ng mga hakbang upang maiwasan ang paglala ng mga nararamdaman ninyo. Mainam na ma-check up po kayo ng inyong mga doktor para malaman natin kung Alzheimer's ba talaga yan o baka naman mga treatable conditions lamang tulad ng vitamin deficiency o side effect lamang ng mga inyong iniinom na mga gamot. Kapag tama at maagang ating diagnosis, mas madali nating mabibigyan ng lunas at mas mabibigyan natin ng suporta ang pamilyang involved sa pag-aalaga ng pasyenteng mayroong Alzheimer's disease. At yun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lang naman talagang nagkakasakit kayo kaya naman naririto pa rin po ako sa harap ninyo, nagpapaalaala at sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. So the next episode, ingat!